Muling lumapag ang gabi sa Tondo, Manila, isang kumukulong kaldero ng buhay na kailan may hindi na nanahimik. Ang simoy ng hangin, mabigat at basa dahil sa papating na ulan, ay nagsasama. Sama ang amoy ng usok mula sa uling ng mga nagbabangko, ang matamis na langhap ng kakanin mula sa mga nagtitinda, at ang bahid ng dumi at basura mula sa mga iskinita. Hinihila ng bawat chikni na dumadaan ang sarili nitong alon ng inay. Kusina, tawanan ng mga pasahero, at ang malakas na tunog ng makina na naghahalo sa boses ng mga nagtitinda, sigawan ng mga batang naglalaro sa kanal, at ang malamyos na awit ng isang radyo mula sa loob ng isang tindahan. Ito ang mundo ni Miguel, isang 9 na taong gulang na batang lalaki na may mga mata ang matanda, matatag at puno ng pag-asa na tila nagkukubli sa ilalim ng kanyang pisikal na kaparan. Nakaupo si Miguel sa isang maliit na bangko sa sulok ng isang abalang palengke, malapit sa isang post ng kuryente na puno ng nakasabit na wire at illegal na koneksyon. Sa harap niya ay isang bilao na may natitilang mga kakanin. Makulay na puto, malagkit na sapin, at ang paborito niyang palitaw na binalot sa dahon ng saging. Bawat kakanin ay gawa ng kanyang lola Elena na may halo ng pagmamahal at pagod sa bawat piraso. Ang mga kamay ni Miguel ay manipis, ngunit ang mga daliri niya ay sanay na sa paghawak ng bilao, sa pagsukli ng barya, at sa pagtimbang ng pag-asa. Ang kanyang tahanan ay isang maliit na parong naggawa sa tagpinyero at kahoy, sa pinakaloob ng isang eskinita na halos hindi na masikatan ng araw. Sa loob nito, naroon si Lola Elena, ang kanyang taning pamilya, na ngayoy humihina na ang katawan dahil sa malubhang sakit sa baga. Sa bawat ubo ni Lola, tila may tumitibok na kirot sa dibdib ni Miguel. Ang tanging paraan para guminhawa ang lola ay ang isang nebulizer at mga mamahaling gamot. Isang bagay na pangarap lang para sa isang batang tulad niya na halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Sa kanyang bulsa, palagi niyang dala ang isang lumang panyo na minsan ay inilalabas niya upang punasan ang kanyang pawis o ang mga barya na pinaghihirapan niya. Ngunit minsan abang inahawi niya ang manggas ng kanyang kamiseta at doon, sa kaliwang pulso, ay nakikita ang isang teklat ng hugis kalahating buwan. Isang maliit na paalala ng isang aksidente noong bata pa siya. Isang sugat na maingat na pinagaling at binalutan ng kanyang lola Elena. Para kay Miguel, hindi lang ito piklat. Ito ay marka ng pagmamahal, ng pag-aalaga, at ng koneksyon sa taong pinakamamahal niya. Ang peklat na yon ay tila isang palaging kurot sa kanyang alaala, isang tahimik na pangako na kailangan niyang magpatuloy para sa lola. Habang papalubog ang araw, ang takot ay unting bumabalot sa palengke. Hindi ito takot sa dilim o sa mga multo, kundi takot sa isang pangalang nagpapanginig sa mga maliliit na nagtitinda. Dante ang Haridorgara. Kasama ang kanyang mga tanod o mga bantay, payan na naging mga berdugo. Si Dante ay isang anino na naglalakad sa gabi, nang mamulekta ng proteksyon mula sa mga mahihirap at naghahasik ng lagim sa sinumang lumaban. Kilala si Dante sa kanyang matipuno at mapanindak na pangangatawan, sa kanyang mga mata na tila may apoy, at sa kanyang dila na mas matalim pa sa pinakamatalim na balisong. Ang kanyang ngiti ay hindi nangangako ng kabutihan, kundi ng paghihirap. Para sa mga taong nasa Tondo, siya ang batas. Siya ang hari,
at ang kanyang salita ay hindi matatawaran. Umulan na. Malakas ang patak ng ulan, nilalamig si Miguel, ngunit hindi siya umalis sa pwesto. Kailangan niyang maubos ang kanyang mga paninda. Kailangan niya ng karagdagang barya para sa gamot ni Lola Elena. Ang kanyang maliit na barya ay hawak niya ng mahigpit sa kanyang palad, basa ng pawis at lamig. Huminto ang ilang jeepney, at may kaunting benta siya, ngunit hindi sapat. Ang hangin ay humahampas, tila bawat simoy ay nagdadala ng babala. Ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang pangarap ay mas matindi pa sa lamig ng hangin at sa takot sa dilin. Ngunit ang dilin ay hindi dumating ng mag-isa. Kasama nito ang anino ng pagmamay. Ari ni Dante. Oo, tingnan niyo kung sino ang nagtatago sa dilin. Ang malakas na boses ni Dante na tila sinasapawan ng tunog ng ulan. Kasama niya ang dalawang malalaking lalaki, pawang mga tanod na may mga baril sa bewang. Ang batang ulila na may kakaibang amoy ng kakanin. Umalingaw-ngawang tawanan ng kanyang mga tauhan. Mayroon ka bang pang proteksyon ngayon, bata? O sisingilin ka namin ng doble? Nagtaas ng tingin si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag sa kabila ng pananako. O, wala po akong pera, Kuya Dante, sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bala. Para po ito sa gamot ng lola ko. Ngunit hindi nakinig si Dante. Gamot. Anong gamot? Lahat ng tao rito ay may gamot na kailangan, pero kami ang batas dito. Hindi ka maaaring magtinda ng walang bayad. Inulak ni Dante ang bilaon ni Miguel, at ang mga natitirang kakanin ay bumagsak sa putik, nagkalat sa lupa, kasama ang pangarap ni Miguel. Pinulot ni Miguel ang kanyang mga barya, pinoprotektahan ng mga ito sa ilalim ng kanyang kili. Kili. Wag po. Kailangan ko po ito. Ah, sumasagot ka na ngayon, ha? Lumapit si Dante. Ang kanyang anino ay bumalot kay Miguel. Sinuntok ni Dante ang likod ng ulo ni Miguel, sapat para matumba ang bata sa putik. Huwag kang sumagot sa hari. Nagulat ang ilang nagtitinda sa paligid, ngunit wala silang magawa, kundi ang tumingin. Ang takot ay mas malakas kaysa sa simpatya. Dumating ang isa sa mga tauhan ni Dante at sinipa ang balakang ni Miguel. Igay mo ang pera, bata. O mas malala pa ang mangyayari sa lola mo. Hindi sumagot si Miguel. Niyakap niya nang mahigpit ang kanyang barya, ang lamig ng putik sa kanyang balat, at ang kirot sa kanyang katawan. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas, tila umiiyak para sa kanya. Nilulunod ang kanyang mga luha na hindi niya pinapayagang lumabas. Sa kanyang isip, tanging ang larawan ni Lola Elena ang nagbigay sa kanya ng lakas para magtiis. Hindi kalayuan, sa isang madilim na sulok ng kalsada, nakatago si Ligaya Santos. Isang bata pang estudyante ng journalism, may puso para sa mga api at may matinding pagnanais na ilantad ang katotohanan. Siya ay nasa tondo para sa kanyang feature story tungkol sa hirap ng buhay sa mga komunidad. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang dibdib ay kumukulo sa galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang smartphone at sinimulang record ang bawat detalye. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa pagkamuhi at pagmamadali. Ang bawat suntok, bawat pananakit ay naitala sa kanyang telepono. Ito ay hindi lamang isang insidente.
Ito ay isang pagkakataon para sa hustisya. Matapos ang insidente, nang umalis na si Dante at ang kanyang mga tauhan na may ngiti ng tagumpay, mabilis na lumabas si Ligaya. Niyakap niya si Miguel, tinulungan itong tumayo at pinunasan ng putik sa kanyang muka. Ayos ka lang ba, bata? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng awa at pag-aalala. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi lang ito sapat. Uwing niya, nang walang ailangan upload ni Ligaya ang video sa kanyang social media account. Isinulat niya ang isang caption na puno ng galit at panawagan. Ganito po ang nangyayari sa ating mga mahihirap sa Tondo. Ang mga tanod na dapat nagpoprotekta ay sila pa ang nagpapahirap. Justice for Miguel, stop corruption. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob lamang ng ilang oras, milyong Pilipino ang nakapanood nito. Ang galit ng publiko ay umapaw. Ang hashtag Justice for Miguel at Stop Corruption ay naging trending sa buong bansa. Hindi lang sa social media, kundi maging sa mga balita sa telebisyon at radyo. Ang maliit na insidente sa Tondo ay naging isang pambansang isyu, isang simbolo ng katiwalian at abuso ng kapangyarihan. Samantala, sa isang malayong mundo, sa Maranyang bahay sa Makati, abala si Ate Sophie Reyes sa kanyang trabaho. Ang kanyang opisina ay maluwag at moderno, puno ng mga libro ng batas at tahimik maliban sa tunog ng kanyang keyboard. Si Sofia ay kilala bilang ang huko na bakal. Isang human rights lawyer na walang takot, matalino at may matinding prinsipyo. Sa harap ng mga kaso, siya ay walang kinikilingan at walang emosyon, isang pagat na hindi matibag. Ngunit sa likod ng kanyang matibay na personalidad, mayroon siyang malalim na sugat na hindi kailanman naghilom. Ang pagkawala ng kanyang anak na si Kulas, 7 taon na ang nakalipas. Isang misteryosong pagdukot para sa ransom, at pagkatapos ay balita na ito ay nalunod habang sinusubukang tumakas. Ang kirot ng kawalan ay bumalot sa kanya. Ginawa siyang isang babaeng walang ibang alam kundi ang kanyang trabaho, isang escape mechanism mula sa kanyang sariling kalungkutan. Napakasakit ang pagkawala ni Kulas, kaya't pilit siyang nagpatigat ng kanyang damdamin. Ang kanyang trabaho, ang naging kanyang kanlungan, ang kanyang tanging paraan upang manatiling nakatayo. Pinipilit niyang kalimutan ang sakit, ang pangungulila, ang pagkadurog ng kanyang puso. Sa kabilang banda, sa kusina ng bahay ni Sofia, si Aling Nena, ang matapat at mapagmahal na kasambahay, ay naghahanda ng hapunan. Si Aling Nena ay hindi lang kasambahay. Siya ang nakasaksi sa pagbagsak at pagbangon ni Sofia, ang nakasama nito sa mga pinakamadilim na sandali. Habang naghihintay na maluto ang pagkain, binuksan niya ang kanyang telepono upang panoorin ang balita. Doon niya nakita ang video ni Miguel. Ang kanyang puso ay kumabog nang mabilis habang pinapanood niya ang pagmamalupit kay Miguel. Ngunit may isang detalye ang biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sandali, habang sinisipa si Miguel ang manggas ng kanyang kamiseta, ay nahawi, inilantad ang isang peklat ng hugis si kalahating buwan sa kanyang pulso. Tila huminto ang mundo para kay Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang peklat na yon. Kilala niya ang peklat na yon. Isang peklat na gawa sa isang aksidente nang mahulog si Kulas sa isang basag na kabibi habang naglalaro sa dalampasigan. Ang lola Elena ni Miguel
ay naghilom ng peklat ng bata, ngunit para kay Aling Nena, ito ay isang indelible mark, isang alaala na pinakamahalaga sa kanya, ang tanging ugnay sa kanya, sa yumaong bata. Kulas, bulong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at asa. Hindi kaya. Hindi siya makapaniwala. Ang posibilidad ay tila isang milagro, ngunit ang pagkakapareho ng peklat ay nakakagimbal. Alam ni Aling Nena na kailangan niyang sabihin kay Sofia. Ngunit paano? Paano niya sasabihin sa isang babaeng pilit na binura ang lahat ng bakas ng sakit, sa isang babaeng matigas na tila bakal? Natatakot siya na baka masaktan niya ulit ang kanyang amo, na baka magbigay lang siya ng maling asa na magdudulot lamang ng higit na kilo. Ngunit tangpad, ibig niya kay Kulas, at ang asa na, ang batang yon, ay duhay pa, ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Nagkaroon ng isang malalim na pakikibaka sa kanyang loob. Ngunit sa huli, ang pagmamahal ay nanaig. Nalaman niya na kailangan niyang gawin ito, ano man ang mangyari. Kinailangan niyang ipaalam sa kanyang amo ang isang posibleng himala. Ang ulat ni Ligaya Santos ay naging mitsa ng isang apoy na mabilis kumalat sa buong kapuluan. Ang video ni Miguel, nabasang asa sa ulan at hinahagupit ng mga tanod, ay naging mukha ng bawat Pilipinong inaapi. Hindi nagtagal, ang bawat balita sa telebisyon at radyo ay may ulat tungkol sa insidente. Sa Party Roll at 24 Oras, ulit na ipinapakita ang video, kasama ang mga matatalin na komentaryo mula sa mga mamamahayag at mga kilalang personalidad. Ang mga pahayagan tulad ng Philippine Daily Inquirer at Manila Bulletin ay naglabas ng mga front page na istorya na may malalaking headline na nagtatakda ng hustisya para kay Miguel at Daddy Vergara. Tanod na berdugo. Sa social media, patuloy ang init ng diskusyon. Milyong tweet at post ng naglalabas ng galit at panawagan para sa agarang aksyon. Ang mga netizen, karaniwan nang hindi nagpapapigil, ay magsitini sa ng mga online petition na naglalayong ipatanggal sa puwesto si Dante at ang kanyang mga tauhan at ipahabol ang mga opisyal na nagbibingi. Pingiyan sa mga nangyayari sa Tondo. Ang mga larawan ni Miguel, kasama ang kanyang bilaon ng kakanin na nakakalat sa putik, ay naging viral, isang simbolo ng kawalang katarungan. Sa ilalim ng matinding presyon ng publiko, napilitan ng lokal na pamahalaan at maging ang mga ahensya ng pulisya na magsimula ng investigasyon. Ngunit tulad ng nakasanayan, ang proseso ay mabagal, puno ng red tape, at walang malinaw na direksyon. Ang mga opisyal ay nagbigay ng mga pahayag na puno ng pangako ng masusing pagsisiyasat, ngunit walang konkretong hakbang na ginawa. Mayroong mga usapan tungkol sa posibleng paglabag sa protokol o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga partido na tila naghahanap ng paraan upang paliitin ang insidente at protektahan ng mga sangkot. Para sa publiko, ang galit ay lalo lamang lumala. Sa gitna ng kaguluhan ng balita, tahimik na nakatayo si Aling Nena sa pintuan ng opisina ni Ate Sofia Reyes. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang lumang smartphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang nakaraang screenshot ng video ni Miguel. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na labanan. Ilang beses siyang huninga ng malalim. Pinipilit na palakasin ang loob.
Naisip niya ang malamig na pagtanggap na maaaring ibigay ni Sofia ang pilit nitong pagtataboy sa anumang bagay na maaaring magbalik sa masakit na nakaraan. Ngunit ang imahe ng peklat sa pulso ni Miguel ay hindi niya kayang kalimutan. Ito ay isang pad. Asa, gaano man ito kaliit o kabaliwan na hindi niya kayang ipagsawalang. Pahala. Para sa kanyang kulas. Maang Sofia. Malambing niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahag. Nakaupo si Sofia sa likod ng kanyang malaking lamesa, nakatutok sa isang tambak ng legal na dokumento. Ang kanyang muka ay walang emosyon, tulad ng dati. Nagtaas siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin at walang pakiramdam. Aling Nena. May kailangan ka ba? Abay, ano't gabi na't, nagising ka pa? Maang. May gusto lang po sana akong ipakita sa inyo. Sagot ni Aling Nena, lumalapit ng dahan. Dahan, ang kanyang mga hakbang ay tila pinaghihirapan. Iniabot niya ang telepono kay Sofia. Tungkol po ito sa balita. Yung batang inapi po sa tondo. Tiningnan ni Sofia ang telepono at pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Aling Nena, ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot. Aling Nena, alam kong abala ka sa mga nangyayari, pero hindi ito ang oras. Hindi ako namamagitan sa mga ganoong kaso. May sarili akong trabaho at napakaraming kailangan tapusin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkapagod at pagpapawalang. Talaga, iba ang mga kasong hawak ko. Pero, Maang, iba po ito. Pilit ni Aling Nena, ang kanyang boses ay halos pabulong na sa pagmamadali. May nakita po kasi ako sa bata, sa video. Hindi po ako sigurado, pero kailangan ninyo po itong makita. Sa wakas, napabuntong. Hininga si Sofia. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay atubili. Naisip niya na baka nagiging emosyonal lang si Aling Nena sa mga balita. Ngunit sa paggalang niya sa matapat na kasambahay, inilapit niya ang telepono sa kanyang paningin. Lumabas sa screen ang screenshot ng pulso ni Miguel. Ang pagbabago sa mukha ni Sophie ay halos hindi nakita. Isang mikroskopikong pagkilos ng isang kalamnan. Ngunit para kay Aling Nena, ito ay isang malaking pagbabago. Ang kanyang mga mata na karaniwang walang buhay at puno lamang ng lohika ay biglang lumaki. Isang peklat. Aling Nena. Maraming bata ang nagkakaroon ng peklat. Sabi niya, pilit na pinipigilan ang anumang emosyon na maaring bumangon. Pero, Maang, ang peklat po na yan. Ugis kalahating buwan sa pulso po. Hindi po ba't kamukha po ng kay Kulas? Ang pangalan ni Kulas ay lumabas sa bibig ni Aling Nena, isang pangalang bihirang marinig sa bahay na iyon. Ang bawat pantig ay tila sumusundot sa matagal ng nakabaon na sugat. Ang pangalan na yon na parang isang malamig na hampas ng hangin sa gabi ay pumukaw sa natutulog na damdamin ni Sofia. Nanginginig ang kanyang kamay. Lumaki ang mga mata at ang hinina niya ay tila nahirapang lumabas. Pinindot niya ang play sa video. Pinanood niya ang mga suntok, ang mga sipak, ang walang awang-tang at pik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa pulso ni Miguel. Sa isang sandali, muling bumalik ang focus sa peklat. Ang hindi mapagkakamalang hugis kalahating buwan ang eksaktong lokasyon. Nagsimulang magkwento si Aling Nena, ang kanyang boses ay halos nagmamadali sa pagkabigla at asa. Naaalala niyo po,
Ma'am. Nung bata pa si Kulas, mga 3 taon lang po yata siya noon. Naglalaro po sila sa dalampasigan. Nadapa po siya sa isang basag na kabibe. Sa may pulso niya po. Kaming dalawa po ni Manang Celia ang naglihis ng sugat. Tapos binalutan po niya ng gauze. Umiiyak po siya ng husto, pero dahil sa pagmamahal ninyo, mabilis din pong nawala ang sakit niya. Ang laki po ng takot ninyo noon na magkaroon siya ng peklat. Pero, sabi ko po, ma'am, tanda lang po iyan ng kanyang pagkabata. At ngayon, ma'am, tingnan niyo po. Hindi po ba't iyan din? Ang mga salita ni Aling Nena ay tila mga martilyo na unti. Unting dumudurog sa pader na itinayo ni Sofia sa loob ng 7 taon. Ang bawat detalye, bawat alaala ay tila mga piraso ng basag na salamin na sumusundot sa kanyang puso. Ang pagkabata ni Kulas, ang kanyang tawa, ang kanyang iyak, ang pagmamahal na kanyang naramdaman, ang lahat ay bumalik sa isang iglap. Ang malamig, walang damdaming ekspresyon ni Sofia ay ron. Unding naglaho, napalitan ng isang halo ng pagkabigla, kalituhan, at isang napakatinding sakit na matagal na niyang pinilit kalimutan. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Sofia. Hindi siya makahinga. Ang peklat. Ang peklat na yon ay hindi lang basta peklat. Ito ang lihim na marka ng kanyang anak. Ang isang asa na matagalan niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang kaluluwa ay biglang sumihit, masakit, ngunit napakatanis. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi ng lungkot, kundi ng isang halo ng pagkabigla at isang kurot ng hindi matukoy na damdamin. Kulas. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag, halos hindi marinig. Buhay ba ang anak ko, Aling Nena? Ang pagiging hukong na bakal ay biglang naglaw. Wala na ang matigas na abogada. Ngayon, isang inang iisip na baka buhay pa. Ang kanyang anak, ang nakatayo sa harap ni Aling Nena. Ang pader ng emosyon na itinayo ni Sofia ay tuluyan nang gumumo, inilantad ang isang puso na nagdurusa, nagmamahal, at ngayon ay puno ng asa. Hindi aksaya ng panahon, si Sofia. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong mundo ay umikot lamang sa isang pangalan. Miguel. Gamit ang kanyang impluwensya at ang kanyang malawak na network ng mga koneksyon sa batas at sa pribadong sektor, agad siyang nagsimula ng lihim na investigasyon. Walang minuto ang nasayang. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na mayroong matalas na investigasyon at malalim na kaalaman sa mga kalakaran sa syudad. Pinigyan niya si Mang Tonyo ng lahat ng detalye. Ang video, ang larawan ng peklat, at ang pangalan ng bata. Gusto kong malaman ng lahat tungkol sa batang ito. Mang Tonyo, ang matigas, ngunit nagmamadaling utos ni Sofia sa telepono. Kung saan siya nakatira, sino ang kasama niya, ano ang pinagmulan niya. Walang detalye ang palalagpasin. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang dumaloy ang impormasyon. Ang mga ulat ay sunod na dumating. Nalaman ni Sofia ang tungkol sa parong ni Miguel at ni Lola Elena sa Tondo, ang kahirapan na kanilang dinaranas, ang sakit ni Lola Elena. Ang bawat impormasyon ay tila isang suntok sa kanyang dibdib.
Isang paalala ng 7 taon na kawalan at pagdurusa. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang ulat tungkol sa nakaraan. Ang kwento na matagal nang pinaniwalaan ni Sofia na si Kulas ay nalunod matapos ang pagdukot ay isang kasinungalingan. Sa katunayan, matapos ang pagdukot, si Kulas ay hindi nalunod. Siya ay iniwan, abandonado sa isang malayo at abang lugar. Pinabayaan na parang isang basahan. At doon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, siya ay natagpuan ni Lola Elena, isang matanda na walang alam sa kanyang pinagmulan at inalagaan siya bilang kanyang sariling apo. Ang mga detalye ng kung paano naiwan si Kulas ay malabo pa rin, puno ng mga butas at mga tanong na kailangan pang sagutin. Ngunit ang katotohanan ay malinaw na. Buhay si Kulas at ang babaeng alaga sa kanya sa loob ng 7 taon ay si Lola Elena. Ang damdamin ni Sofia ay isang halo ng galit, sakit at isang napakatinding pagmamahal na matagal nang nawag. Ang kanyang puso ay nabubuhay muli. Samantala, sa ilalim ng matinding init ng publiko at ang malalim na presyon mula sa kanyang mga boss, si Dante ang Hari Vergara ay tila isang hayop na na-corner. Ang mga pahayag mula sa mga lokal na politiko at maging mula sa pambansang pamahalaan ay unting nagpapahiwatig na hindi na siya kayang protektahan. Ang kanyang teritoryo sa Tondo ay tila nagiging mapanganib na. Lintik na batang yan. Mura ni Dante habang sinisipa ang isang upuan sa kanyang maliit na opisina sa likod ng palengke. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Sinira niya ang lahat. Dahil lang sa walang bentang video. Ang kanyang mga tauhan na dati puno ng paghanga at takot ay ngayon alala rin. Kuya Dante, mahirap na po. Pati po si Kapitan, hindi na po kami sinasagot. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, si Berto, na may pahiwating ng takot sa kanyang boses. Manahimik ka. Sigaw ni Dante. Hindi niyo ba naiintindihan? Kung ipagtatapat ng batang iyan at ng matandang hukluban na hiya ng mga alam nila, tapos na tayo. Lahat tayo. Hindi lang sa bilangguan, kundi sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang nakakatakot na ideya. Para kay Dante, sina Miguel at Lola Elena ay hindi lamang mga biktima. Sila ang mga saksi. Sila ang mga banta sa kanyang kalayaan, sa kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang patahimikin ang mga ito. Kailangan niyang tanggalin ang mga ebidensya. Ang tanging paraan ay ang permanente silang mawala. Ang kanyang plano ay malinaw. Isang hitanon sa gabi, isang sunog na magtatago sa lahat ng ebidensya. Ito ay isang madilim na gabi, perpekto para sa kanyang masamang balak. Sa Tondo, muling bumagsak ang dilim, at kasama nito ang isang malakas na pagbuhos ng ulan, mas malakas pa kaysa sa gabing inapis si Miguel. Ang hangin ay humahagupit, tila nagdadala ng babala. Sa loob ng parong, si Miguel ay nakaupo sa tabi ni Lola Elena, na hirap huminga. Ang kanyang mga ubo ay malalim at masakit, ang kanyang dibdib ay sumisipol sa bawat hininga. Lola, ito po ang gamot, sabi ni Miguel, inaabot ang isang baso ng tubig at ang huling tableta. Salamat, apo, ang bulong ni Lola Elena. Pilit nang ngumingiti. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Niyakap ni Miguel ang matanda
Ang kanyang maliit na katawan ay pilit na nagbibigay ng init sa nanginginig na lola. Ngunit biglang, may narinig silang malakas na kalabog sa labas. Ang pinto, nagawa lamang sa manipis na yero, ay pinipilit buksan. Ang ilaw, mula sa kalye, ay nagpapakita ng mga anino ng mga lalaki sa labas. Miguel, Lola, Elena, lumabas kayo dyan. Ang boses ni Dante, puno ng galit at pagbabanta, na tila sinasapawan ng tunog ng ulan. Alam kong nandoon kayo. Huwag niyo kaming paglaruan. Napasigaw si Lola Elena sa takot at ang kanyang hininga ay lalong lumala. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutka. Lola. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis. Sinubukan niyang itulak ang pinto. Ngunit napakaliit niya. Sa isang malakas na pagkalabob, ang pinto ay biglang nasira at pumasok si Dante, kasama ang kanyang 2 tauhan. Ang kanilang mga mukha ay balot sa galit at ang kanilang mga mata ay nagbabanta. Aba, nagtatago pa kayo, ha? Pulong ni Dante. Papalapit kina Miguel at Lola Elena. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baril. Akala niyo ba makakaligtas kayo sa hari? Nagkakamali kayo. Napasigaw si Lola Elena at tuluyan siyang nawala ng malay, bumagsak sa sahig. Lola. Lola. Sigaw ni Miguel, pilit na ginigising ang matanda. Umarang siya sa harap ni Dante. Ang kanyang maliit na katawan ay pilit na nagtatapang. Huwag niyo pong saktan ng lola ko. Ang tapang mo pa rin, bata. Sigaw ni Dante. Pilit na hinahawi si Miguel. Pero, hanggang dito ka na lang. Itinaas ni Dante ang kanyang kamay. Handa nang saktan si Miguel. Ang mga mata ni Miguel ay pumikit, naghihintay sa sakit. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling nakatutok sa Lola Elena. Ngunit hindi dumating ang sakit. Sa halip, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalinaw-ngaw sa labas at kasunod nito ang malalakas na tunog ng mga preno. Isang matinding ilaw ang biglang tumama sa loob ng barong. Parong nagpapikit sa mga mata ni Dante. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, isang karaba ng mga itim at mamahaling sulang biglang huminto. Ang mga pintuan ay sabay. Sabay na bumukas at bumaba ang mga kalalakihan na nakasuot ng itim na uniforme, awang may mga armas at tactical gear. Hindi sila pulis. Sila ay isang pribadong security detail, profesional at mahusay. Sa gitna nila, lumabas si Ate, Sofia Reyes. Nakasuot siya ng isang perpetong itim na pansyuit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng malamig na profesionalismo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, hindi na sa init ng galit, kundi sa isang matinding pagmamahal at determinasyon ng isang inang natagpuan ang kanyang anak. Hindi na siya ang hukong na bakal, kundi ang inang bakal. Naglakad siya ng direkta patungo sa barong. Parong ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang akot. Ang ulan ay bumabagsak sa kanya, ngunit tila hindi niya alintana. Ang kanyang paningin ay nakatutok lamang kay Dante. Dante Vergara, ang matigas at malakas na boses ni Sofia na tila sinasapawan ang tunog ng ulan at nang naglalagablab na galit ni Dante. Layuan mo ang anak ko. Nagulat si Dante. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Sofia Reyes, ang sikat na abogada. Sofia Reyes, tulong niya
Ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat at takot. Anong sinasabi mong anak? Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa isang basura tulad mo. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal nang nakakulong. Sa sandaling ito, ang iyong kapangyarihan ay nagtatapos na. Hindi mo na sasaktan ng sinuman dito. Atubili si Dante, pilit na kinakalma ang sarili. Hindi ka maaring manghimasok, Sophie Reyes. Ito ay pribadong usapan. Isa lang itong bata at matanda na. Ngunit bago pa matapos ni Dante ang kanyang pangungusap, kumilos na ang security detail ni Sofia. Mabilis at profesional, hinawakan nila ang mga tauhan ni Dante. Isang mabilis na pag-atake. At ang mga tauhan ni Dante ay agad na naitposas. Ikaw, Dante Vergara, sabi ni Sofia, lumalapit ng husto kay Dante. Ang kanyang mata ay parang dalawang talim ng espada. Ikaw ang susunod na haharap sa hustisya. At hindi kita hahayaan na makaligtas. Pilit na sinubukan ni Dante na manlaban, ngunit ang kanyang pagkalito at takot ay mas malakas. Dalawang security personnel ang agad na dumating at pinigil siya. Hindi mo ito magagawa, Sofia. Ako ang hari. Kilala ko ang mga tao ko. Ang iyong karyan ay gumuho na, Dante. Malamig na sagot ni Sofia. At ngayon, magbabayad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Lumapit si Sofia kay Miguel, na nanginginig sa takot at pagkabigla sa tabi ng walang malay na Lola Elena. Dahan siyang lumungod at ang kanyang kamay ay humawak sa balikat ng bata. Miguel, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag sa damdamin. Ayos ka na. Wala nang makakasakit sa iyo. Wala nang makakasakit sa lola mo. Niyakap niya si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay umaplos sa likod ng bata, isang yakap na puno ng pagmamahal na matagal nang nawala. Kulas, anak ko, bulong niya sa tainga ng bata. Agad na dinala ng isa sa mga security personnel si Lola Elena na walang malay sa isa sa mga Si Miguel naman ay binuhat ni Sofia. Ang kanyang maliit na katawan ay mahigpit na nakayakap sa kanyang inang matagal nang nawala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dadalhin natin sila sa ospital. Utos ni Sofia sa kanyang tauhan. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging profesional, ngunit may bahid ng pagmamadali. Sa pinakamagaling na ospital, kailangan nila ng kagyat na atensyon. Sa gitna ng malakas na ulan, ang karado ng mga sasakyan ay umalis sa tondo. Iniiwan ang gumuho na parong at ang nakaposas na si Dante Vergara. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ang inang bakal ay bumalik at kasama niya ang kanyang anak. Sa loob ng pribadong suite sa Lucas Medical Center, isang mundo ang naiiba sa putik at dilim ng tondo. Ang amoy ng antiseptiko at malinis na linen ay pumalit sa bahid ng dumi at ulan. Tahimik ang silid, anging ang malumanay na tunog ng monitor na nakakabit kay Lola Elena ang naririnig. Nakahiga ang matanda sa isang malambot na kama. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang hininga ay regular na. Oxygen siya at ang mga e-drips ay nakakabit sa kanyang braso. Nagbibigay ng kinakailangang lakas at gamot. Ang kanyang kalagayan ay stable na, ngunit malayo pa ang kanyang paggaling. Sa gilid ng kama, nakaupo si Miguel, nakakapit ng mahigpit sa kamay ni Lola Elena. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin paminsan. Minsan, tanda ng labis na takot at pagkabigla mula sa mga nangyari. Ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakatuon sa matanda, tila natatakot na baka mawala ito sa kanya. Ang magarang kapaligiran ng ospital ay hindi nagbigay ng ginhawa sa kanya. Matadarama pa niya ang pagkalito at pagkamangha sa bawat sulok ng silid. Hindi kalayuan, sa isang sofa, nakaupo si Ate Sophie Reyes, nakatingin kina Miguel at Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin nakakakita ng kumpletong kapayapaan. Mayroon pa ring alon ng alinlangan ng pagkabigla at ng isang masakit na kurot ng nakaraan. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga huling salita ni Aling Nena. Hindi kaya. Si Kulas. Ang tanong na yon ay sumusundot sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao, isang nakakatakot, ngunit matamis na posibilidad na matagal nang inilibing. Mula nang siya ay umalis sa tondo kasama si Miguel at Lola Elena, hindi siya pinatulog ng iisip. Ang imahe ng pekle sa pulso ni Miguel ay paulit. Ulit na bumabalik, kasama ang mga alaala ni Kulas. Ang kanyang profesionalismo ay unting natutunaw, napapalitan ng isang damdaming matagal nang nawala. Ang matinding pagmamahal ng isang ina. Ate Reyes. Isang malumanay na boses ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isang nurse ang lumapit. May hawak na folder. Dr. Parjewu would like to speak with you. Nasa lab na po ang results ng test. Kumabog ng malakas ang puso ni Sofia. Ito na ang sandali ng katotohanan. Tumayo siya. Ang kanyang mga hakbang ay natatag, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila pumapatong sa isa't isa. Sinuliyapan niya si Miguel na nakahiga na ngayon sa gilid ni Lola Elena, tila napagod at nakatulog. Sa ilalim ng payapang ilaw ng silid, nakita niya muli ang peklat sa pulso ng bata. Pumasok si Sofia sa isang sterile na opisina kung saan naroon si Dr. Garcia, isang matandang doktor na kilala sa kanyang etika at diskresyon. Walang ibang tao sa loob, tanda ng pagiging pribado ng usapan. Magandang gabi, Ate Reyes, bati ni Dr. Garcia. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Understand urgency and confidentiality. Poltes. Matcher. We have expedited the test you requested. Umupo si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Ano po ang resulta, Doktor? Ang kanyang boses ay halos pabulong. Natatakot sa sagot. Naggagay si Dr. Garcia ng 2 printout sa mesa. We conducted a comprehensive blood panel, genetic markers, and of course na matching from the samples you provided. May isang sandali ng katahimikan na tila tumagal ng habang buhay. Ate Reyes. Based on the conclusive findings of Sardina analysis, the probability of maternal relationship between you and Miguel is 70 at 0.0%. Tumigil ang mundo ni Sofia. Ang kanyang hininga ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isip. Chin. 0.0%. Hindi na ito pag-asa. Hindi na ito hinala. Ito ay katotohanan. Buhay si Kulas. Ang kanyang anak. Ang anak na matagal nang iniyakan, ipinagluksa, at inilibing sa kanyang puso. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Sunod. Mainit at hindi mapigilan.
Hindi niya napansin ang pagkabigla sa mukha ni Dr. Garcia na bihilang makita ang matigas na abogada na ito na umiyak. Ito ay hindi luha ng kalungkutan, kundi ng isang halo ng sakit, ginhawa, at napakatinding pagmamahal. Buhay ang anak ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Tumango si Dr. Garcia. May pahiwatig ng habag sa kanyang mga mata. Yes, ate. Reyes. Miguel is your son. Pinilit ni Sofia na kalmahin ang sarili. Mang kwento po. Paano ko siya napunta kay Lola Elena? Nagbuklat si Dr. Garcia ng ilang pahina. Based on the initial reports and a discreet inquiry, it seems the boy, then, known as Kulas, was abandoned in a remote area after the kidnapping incident 7 years ago. The kidnappers, perhaps fearing capture or a change of plan, simply left him. He was found wandering by Lola Elena. Oh, seeing him alone and helpless took him in. She has always believed him to be an orphan, simply a lost child she felt compelled to care for. There is no indication that she had any knowledge of his true identity with the kidnapping. Ang bawat salita ay tila bumubuo ng isang malaking puzzle sa isip ni Sofia. Ang galit ay muling sumirit sa kanyang dibdib, galit sa mga kidnapper, galit sa mga taong sumira sa kanyang buhay, galit sa sistema na nagpabaya sa kanyang anak. Ngunit higit sa lahat, ang isang napakatinding pasasalamat kay Lola Elena, ang babaeng walang kapalit na alaga sa kanyang anak. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap kay Dr. Garcia, lumabas si Sofia sa opisina. Ang kanyang puso ay puno ng halong damdamin. Naglakad siya pabalik sa suite. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya sa isang bagong simula. Ang hukom na bakal ay tuluyan ng naglaho. Sa lugar niya, isang ina, ang muling nabuhay, puno ng pagmamahal at determinasyon. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Miguel, na nakaupo na ngayon sa gilid ng kama ni Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Lumapit si Sofia, ang kanyang mga hakbang ay malumanay. Lumuhod siya sa harap ni Miguel sa parehong level ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa maliit na kamay ni Miguel. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa peklat sa pulso. Miguel, ang kanyang boses ay basal sa damdamin, ngunit puno ng pagmamahal. Anak, Kulas. Nagtaas ang tingin si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Bakit po Kulas? Sino po ang Kulas? Nagsimulang dumaloy muli ang mga luha ni Sofia. Hindi siya at tubiling yakapin si Miguel ng mahigpit, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng bata. Ang init ng katawan ni Miguel, ang amoy ng bata. Ang lahat ay nagpabalik sa kanya sa 7 taon na kawalan. Anak ko, Kulas. Paulit. Ulit niyang bulong, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ng bata. Ako ang mama mo. Ako ang nanay mo. Naramdaman ni Miguel ang matinding pagkabigla. Naniglas ang kanyang katawan sa mga bisig ni Sofia. Ang kanyang isip ay hindi naiintindihan ang mga salitang naririnig. Ang kanyang mama. Sino ito? Ang kanyang Lola Elena, ang kanyang mama, ang kanyang pamilya. Pumiglas si Miguel ng bahal. Hindi po. Hindi ko po kayo mama. Si Lola Elena po ang mama ko. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ko po kayo kilala. Dahan.
Lumuwag ang yakap ni Sofia. Tiningnan niya si Miguel sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit kuno rin ng pag-unawa. Naisip niya na ang batang ito ay hindi siya kilala. Sa loob ng 7 taon, isa siyang estranghero sa kanya. Ang sakit ay napakalalim, ngunit ang pag-unawa ay mas malalim. Alam ko, anak, malumani niyang sabi. Pilit na pinitigilan ng kanyang mga luha. Alam kong nalilito ka. At naiintindihan ko. Pero ang peklat sa pulso mo, tanda iyan ng isang aksidente noong bata ka pa. Naaalala ko. Ako ang naglinis ng sugat mo. Ako ang nagbenda. Hindi ka na nalunod. Anak, may nagligtas sa iyo. Dahang lumabas ang kwento mula sa mga labi ni Sofia, ang kwento ng pagdukot, ng pagkawala, ng pag-abandona. Ngunit binigyan niya ito ng pag-asa. Natagpuan ka ni Lola Elena, anak. Inagaan ka niya ng may pagmamahal. Dahil sa kanya, buhay ka. Dahil sa kanya, nakita ulit kita. Nakikinig si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sofia. Ang pagkalito ay unting napapalitan ng isang malalim na pag-iisip. Ang peklat. Ang kwento ni Lola Elena tungkol sa kanyang pagiging kulila. Ang mga salita ng babaeng ito ay tila nagsasama. Pero, paano po si Lola? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang pinakamalaking takot ay iwan si Lola Elena. Napangiti si Sofia. Isang ngiti na matagal nang hindi niya nagawa. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at determinasyon. Hindi natin iiwan si Lola Elena. Anak, si Lola Elena ang alaga sa iyo. Siya ang pamilya mo. Siya rin ang pamilya ko ngayon. Magkakasama tayong 3. Napansin niya ang aalinlangan sa mukha ni Miguel. Ang takot sa hindi pamilyar na mundo. Ang takot sa pagbabago. Ang kanyang pagkabata ay puno ng kahirapan. Ngunit iyon ang kanyang alam. Ang yaman ni Sofia ay isang banadang konsepto sa kanya. Naiintindihan ko kung ano ang iniisip mo, Miguel, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Hindi madaling tanggapin ang lahat ng ito. Pero gusto kong malaman mo. Hindi ko hahayaan na isa kakulit. At hindi ko rin hahayaan na mapabayaan si Lola Elena. Kinuha ni Sofia ang kamay ni Miguel at inilagay sa kanyang dibdib. Ang pamilya, Miguel, ay hindi lang sa dugo. Ito ay pagpili. Pinipili natin kung sino ang mahal natin. At pinipili natin na magkasama. Pumasok si Aling Nena sa silid na may dalang tasa ng mainit na tsukoy. Nakita niya ang eksena at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Aling Nena, tawag ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong alok kay Lola Elena ng tahanan sa amin. Sa aming bahay. Upang makatanggap siya ng pinakamahusay na paggamot at pangangalaga. At upang si Miguel, upang si Kulas ay manatili sa tabi niya. Nagulat si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nanaki. Ma'am Sofia. Talaga po? O, Aling Nena. Sagot ni Sofia. Tumango. Nais kong bumuo ng isang pamilya na hindi lang ng dugo, kundi ng pagmamahal
at pagpili. Hindi ko kayang ipagkait kay Miguel, ang kanyang lola. At hindi ko rin kayang ipagkait kay Lola Elena, ang kanyang apo. Pagkatapos, lumapit si Sofia sa kama ni Lola Elena, na nagising na. Lola Elena, malumanay niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa aking anak. Hindi ko po alam kung paano ko kayo, patrat. Nais ko po sana na tumila kayo sa aming bahay. Kasama po kami. Upang makakuha po kayo ng pinakamahusay na pangangalaga. At upang makasama po ninyo si Miguel. Nagulantang si Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ma'am, hindi ko po yata kaya. Nasanay na po ako sa buhay sa Tondo. At isa lang po akong matanda. Hindi po, Lola. Pilit ni Sofia ang kanyang mga kamay ay humawak sa matandang kamay ni Lola Elena. Hindi po kayo, matanda lang. Kayo po ang nagligtas sa aking anak. Kayo po ang kanyang pamilya, at ngayon, kayo rin po ang aming pamilya. Hindi po ito utang na loob. Ito po ay pagmamahal. Ito po ay pagpili. Tiningnan ni Lola Elena si Miguel, na nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang matinding pagmamahal na kanyang naramdaman para sa batang ito. At sa mga mata ni Sofia, nakita niya ang isang inang muling nabuhay. Sige po, Ma'am Sofia, bulong ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay basag sa damdamin. Salamat po. Maraming salamat po. Sa sandaling iyon, ang tatlong kaluluwa ay nagsimulang magkaisa, bumubuo ng isang pamilya na higit pa sa dugo, higit pa sa yaman, at higit pa sa mga pasakit ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, walang makapagpigil kay Sofia. Ang kanyang anak ay natagpuan. Ang kanyang puso ay nabuhay muli, at ang kanyang misyon ay naging malinaw. Maghahanap siya ng hustisya. Hindi na lamang para sa kanyang anak, kundi para sa lahat ng mga Miguel sa Tondo, para sa lahat ng mga Lola Elena na inaapi. Ginawa ni Sofia ang lahat ng kanyang makakaya. Tinawagan niya ang kanyang mga kontak sa Department of Justice, sa media, sa mga environmental organizations na nagtatanggol sa karapatang pantao. Ginawa niyang pangunahing kaso ang kaso ni Dante Vergara. Ang video ni Ligaya Santos ay naging centerpiece ng kanyang ebidensya na may kasamang malawakang investigasyon sa mga krimen ni Dante sa loob ng maraming taon. Ang kanyang legal team ay nagtrabaho ng walang patid, nagtitipon ng mga ebidensya, nagsisiyasat ng mga saksi, at naghahanda ng isang kaso na hindi matatalo. Hindi na siya ang malamig at hiwalay na abogada. Siya ay isang inang naglalaban na may apoy sa kanyang mga mata at isang determinasyon na hindi matitibag. Ang balita ng pagbabalik ni Ate Sofia Reyes sa aktibong paglaban para sa hostisya na ngayon ay para sa isang kaso na personal na nakakaapekto sa kanya ay mabilis na kumalat. Ang media na interesado na sa kaso ni Miguel ay lalong umpisang magbigay ng full coverage. Ang trial ni Dante ang Harry Vergara at ng kanyang mga tauhan ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Sa loob ng silid ng hukuman, ang tensyon ay mahahawakan. Ang mga upuan para sa publiko ay puno. Ang mga mamamahayag ay unahan sa pagsusulat ng bawat detalye. Si Dante Vergara, na ngayon ay nakakulong na, ay nakaupo sa defendant's box. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkarigla. Ang kanyang aura ng pagiging hari ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng takot. Sa prosecution side, nakaupo si Sofia Reyes. Pagamat hindi siya ang pangunahing prosecutor,
Ang kanyang presensya ay malakas. Siya ang legal counsel ni Miguel at Lola Elena, ang tahimik na puwersa sa likod ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Dante, ngunit ang kanyang pamunahing prioridad ay ang protektahan at suportahan ang kanyang anak. Ang paglilitis ay nagsimula. Ang mga ebidensya ay sunod. Sunod na inilatag. Ang video ni Ligaya Santos ang naging pinakamalakas na ebidensya. Ipinalabas ito sa malaking screen sa hukuman na nagdulot ng isang malalim na katahimikan sa lahat. Ang mga suntok, ang mga sipak, ang pagkapahiya ni Miguel. Ang lahat ay malinaw na nakita. Si Ligaya, na matigas at matatag, ay nagpatotoo na nagpaliwanag ng bawat detalye ng kanyang nasaksihan. Pagkatapos, dumating ang pinakamahalagang bahagi. Ang patotoo ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Miguel ay lumapit sa witness stand. Ang kanyang maliit na katawan ay tila napakaliit sa gitna ng malaking silid ng hukuman. Ngunit sa kanyang tabi, nakaupo si Sofia na may isang matamis na ngiti at isang banayad na kurot sa kanyang balikat. Sa likod niya, nakaupo si Lola Elena na may mga luha sa kanyang mga mata, ngunit may isang ngiti ng suporta. Miguel, ang malumanay na tanong ng prosecutor. Maaari mo bang sabihin sa hukuman kung ano ang nangyari sa gabing iyon? Huminga ng malalim si Miguel. Tiningnan niya si Sofia at pagkatapos ay si Lola Elena. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tiningnan niya si Dante na pilit nang mumingiti ng mapanukso. Ngunit sa mga mata ni Miguel, wala nang takot. Gabi po iyon. Nagsimula si Miguel. Ang kanyang boses ay maliit, ngunit malinaw. Umuulan po ng malakas. Nagtitinda po ako ng kakanin para po sa gamot ni Lola. Kinuwento niya ang bawat detalye, ang pagdating ni Dante, ang mga pananakit, ang pagkalat ng kanyang kakanin sa putik, ang kanyang paghawak ng mahigpit sa kanyang mga barya. Ang kanyang boses ay naging mas malakas sa bawat salita, mas matatag. Ang bawat salita ay tila bumubuo ng isang malaking larawan ng kawalang katarungan. Ang mga mata ng hukom at ng mga hurado ay nakatuon sa bata. Ang kanyang katapatan, ang kanyang sakit, ang kanyang lakas ng loob, ang lahat ay kita. Pagkatapos ni Miguel, nagpatotoo si Lola Elena. Pagamat mahina pa rin, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Kinuwento niya ang kahirapan ng kanilang buhay, ang sakripisyo ni Miguel, ang kanyang sakit at ang kanyang pag-asa. Si Miguel po. Siya po ang aking buhay. Kahit na mahirap po kami, hindi po kami nagreklamo. Dahil po sa kanya, nakakaya ko ang lahat. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng damdamin na nagdulot ng pagluha sa maraming nakikinig. Si Dante Vergara, na sa simula ay mayabang, ay auntie. Umting nang hina. Ang mga ebidensya ay napakalakas. Ang patotoo ni Miguel na sinuportahan ng video ay hindi matatapos. Ang kanyang mga tauhan ay nagbigay rin ng kanilang mga patotoo na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagpapatunay sa mga krimen ni Dante. Sa huling bahagi ng paglilitis, ang prosecutor ay nagbigay ng isang napakalakas na closing statement na nagsasabing si Dante ay isang simbolo ng katiwalian at abuso ng kapangyarihan. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol kay Miguel. Sabi ng prosecutor, ito ay tungkol sa bawat Pilipinong inaapi, sa bawat bata na pilit na lumalaban para sa kanyang kinabukasan.
Ito ay tungkol sa hustisya. At dumating ang huling sandali. Ang hukom ay bumasa ng desisyon. Sa kasong ito laban kay Dante Vergara at sa kanyang mga tauhan, batay sa mga ebidensya at mga patotoo na iniharap sa korte, ang korte ay nagdesisyon na kayo ay nagkasala. Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa silid ng hukuman. Ang publiko ay naghiyawan sa galak at ginhawa. Si Dante na nakaupo sa kanyang upuan ay nanigas. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat at galit. Ang kanyang kaharian ay tuluyan ng gumuho. Si Dante, ang Hari Vergara at ang kanyang mga tauhan ay hinatulan ng karampatang parusa para sa kanilang mga krimen, isang matinding mensahe na walang sinuman ang higit sa batas, gaano man kalaki ang kanilang kapangyarihan. Ang katarungan ay nananaig. Sa mga mata ni Sofia, nakita niya ang kapayapaan. Hindi ito tagumpay para sa kanya, kundi tagumpay para sa kanyang anak, para sa Lola Elena, at para sa lahat ng mga inosenteng biktima ng katiwalian. Ang araw ay sumilay sa Makati, hindi na may bahid ng pagdududa, kundi puno ng liwanag na tila nagsasabi ng isang bagong simula. Ilang buwan na ang lumipas mula nang humatol ang kote at matapos ang lahat ng unos, ang mansyon ni Ate Tuti Reyes, na dati nababalot sa lamig at katahimikan, ay ngayoy buhay na buhay, puno ng tawanan at pagmamahal. Ang matayog na gate na binubuksan at sinasarahan na dati tila nagpapahiwating ng paghihiwalay ay ngayoy nagpapakilala sa isang tahanan na nagbubukod ng mga puso. Sa isang silid na binarot ng sikat ng araw, nakaupo si Sofia sa kanyang eleganteng sofa na gawa sa balat. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit marinal na puting linen dress. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakapusod, hindi na kasing higpit ng dati. Sa kanyang kamay ay isang makapal na libro ng batas, ang Philippine Jurisprudence, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa mga pahina nito. Sa halip, ang kanyang paningil ay nakatuon sa malawak na bintana, kung saan tanaw ang luntiang hardin na puno ng sariwang mga bulaklak. Ang kanyang mga mata, na dati matalas at may bahid ng kalungkutan, ay ngayon puno ng init, ng pagmamahal na tila sariwang. Sariwa pa rin sa bawat patak ng kanyang luha. Sa labas, sa lilim ng isang malaking mangga, si Kulas Miguel, na ngayon 10 taong gulang na, ay abala sa paglalaro. Ang kanyang pisikal na anyo ay nagbago ng malaki. Hindi na siya ang payat at gulanit na bata sa tondo. Ang kanyang balat ay malusob na, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan, at ang kanyang tawa ay malaya at walang bahid ng takot. Ang kanyang pangalan, Kulas Miguel, ay isang alaala sa kanyang pinagmulan, isang pagpapatunay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kasalukuyan. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay na sa paghawak ng bilao at sa pagbebenta ng kakanin, ay ngayon abala sa paghuhukay ng lupa. Nagtatanim ng maliliit na buto ng sa paggita kasama si Lola Elena. Si Lola Elena, na dati hirap huminga at nanghihina, ay ngayon sariwa na ang kutis, malinaw ang paningin, at maayos na ang lakad. Ang kanyang mga ubo ay tuluyan nang nawala at ang kanyang enerhiya ay nagpapatunay sa epektibong paggaling na ibinigay ng mga pinakamahusay na doktor at mga mamahaling gamo. Nakasuot siya ng isang simpleng Filipiniana dress. Ang kanyang buhok ay malinis na nakapusod at ang kanyang ngiti ay payapa. Ang kanyang mga kamay na dati puno ng mga kulubot at pasakit ay ngayon malumanay na humahawak sa lupa. Itinuturo kay Kulas Miguel ang wastong paraan ng pagtatanin.
Apo, kailangan mong maging malumanay sa lupa. Parang sa buhay, ang sabi ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng karunungan. Ang bawat buto ay may potensyal na lumago kung bibigyan mo lang ng tamang pangangalaga at pagmamahal. Si Kulas Miguel, na masiglang nakikinig, ay tumango. Opo, Lola. Parang po sa akin. Dati, isang buto lang po ako. Tapos po ngayon, lumaki na po ako dahil sa inyo ni Mama. Narinig ni Aling Nena, na abala sa pagdidilid ng mga orchids, malapit sa kanila, ang kanilang usapan. Napangiti siya ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Si Aling Nena, na naging saksi sa lahat ng paghihirap ay ngayoy, nakikita ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang pagmamahal at katapatan ay nagbunga ng isang bagong simula. Inilapag ni Sofia ang kanyang libro. Ang kanyang daliri ay dahan. Dahang humaplo sa isang picture frame na nakalagay sa mesa. Sa loob nito ay ang larawan ni Kulas noong bata pa siya. Isang napaka, inosenteng ngiti, mga mata na puno ng pagtataka. Ang kanyang mga alaala ng nakaraan ay hindi na masakit, kundi isang paalala ng paghahanap at pagkatagpo. Isang patak ng luha ang dahan. Dahang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit ito ay luha ng kapayapaan, ng kagalakan. Hindi na kita mawawala muli, anak ko. Hindi na, ang kanyang tahimik na bulong, na tila isang panalangin na sumasabay sa simoy ng hangin. Hindi na. Sa mga nakaraang buwan, ang buhay ni Kulas Miguel ay tululang nagbago. Ang kanyang pag-aral ay naging prioridad. Enroll siya sa isang prestihiyosong paaralan sa Makati, kung saan sa simula ay nahirapan siyang makipag-ugnayan sa mga bata na iba ang pinagmulan. Ngunit sa tulong ng mga counselor at ng walang sawang suporta ni Sofia at Lola Elena, mabilis siyang Diyos. Naging matalik niyang kaibigan ng ilang kaklase na sa halip na husgan siya sa kanyang pinagmulan, ay hinangaan siya sa kanyang katatagan at kabutihan. Hindi nawala ang kanyang pagiging simple at ang kanyang malalim na pagpapahalaga sa mga bagay. Ang mga simpleng kagalakan. Ang malinis na tubig na umaagos sa glito, ang masaganang pagkain sa mesa, ang mainit na kama, ay mga bagay na pinasasalamatan niya araw. Si Sofia, na laging sensitibo sa damdamin ng kanyang anak, ay sinisiguro na hindi mawawala ang pagiging mapagpakumbaba ni Kulas Miguel. Paminsan, kasama si Aling Nena, ay bumabalik sila sa tondo. Hindi na para magtinda, kundi para bumisita. Dala nila ang mga grocery, mga laruan, at mga regalo para sa mga dati niyang kaibigan at kapitbahay. Nakikita pa rin niya ang mga putikang eskinita, ang mga parong, at ang mga mukhalang kahirapan. Ngunit sa bawat pagbisita, mayroon siyang dala na asa. Ang asa na ang isang bata na galing sa hirap ay maaaring magkaroon ng isang bagong simula. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging advocate na sa kanyang sariling maliit na paraan ay tumutulong sa mga taong nangangailangan. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang nakaan, kundi ginagamit niya ito bilang inspirasyon. Para kay Lola Elena, ang pagtira sa mansyon ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Ang kanyang kalusugan ay bumuti ng husto. Ang presensya ng mga doktor, ang malinis na kapaligiran, at ang masarap na pagkain ay nakatulong ng malaki. Ngunit higit sa lahat,
ang pagmamahal na kanyang natatanggap mula kina Sofia at Kulas. Miguel ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking kaligayahan. Tinuring niya si Sofia bilang kanyang tunay na anak, isang babaeng may gintong puso na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Pinupuri niya ang kagandahan ng loob ni Sofia, ang kanyang pagiging matiyaga, at ang kanyang pagiging matatag sa kabila ng lahat. Salamat anak, ang sabi ni Lola Elena kay Sofia isang gabi habang nagkakape sila sa daran. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, mararanasan ko pa ang ganitong kasing kaligayahan. Ang anak mo, si Miguel, ay napakabuti. Napakaswerte ko na nakilala ko kayong dalawa. Napangiti si Sofia. Mas maswerte po ako, Lola. Dahil sa inyo, nakita ko ulit ang anak ko. At dahil sa inyo, natuto akong magmahal muli. Kayo po ang nagbigay ng pamilya sa akin. Ang pagmamahal na ito ay naging pundasyon ng kanilang bagong pamilya. Isang pamilya na hindi lamang nabuo sa dugo, kundi sa unawa, pagpapatawad, at pagpili na magmahal. Ang bawat isa ay may kanyang nakaraan, ngunit ang kanilang kasalukuyan ay magkasama, at ang kanilang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Ang pagbabago kay si Sofia Reyes ay napansin ng lahat. Hindi na siya ang hukom na bakal na walang emosyon at abala lamang sa trabaho. Ang kanyang mukha ay mas malambot na, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing nakikita niya si Kulas. Miguel. Ang kanyang pinakamalaking sakit, ang pagkawala ng kanyang anak, ay napalitan ng isang napakalaking kaligayahan. Natuto siyang balansehin ang kanyang propesyon bilang isang makapangyarihang abogado at ang kanyang pinakamahalagang papel bilang isang ina. Ang kanyang opisina ay hindi na lamang lugar ng trabaho, kundi isang lugar kung saan minsan ay dinadalaw siya ni Kulas. Miguel, dala ang kanyang mga drawing o nagkukwento ng kanyang araw sa eskwelahan. Si Sofia, na dati walang oras sa mga ganoong bagay, ay ngayon naglalaan ng bawat sandali para sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang paglaban para sa hustisya ay hindi tumigil. Sa katunayan, ito ay lalo pang lumakas. Ngunit ngayon, ang kanyang bawat desisyon ay ginagabayan ng isang pusong puno ng pag-ibig at pag-unawa. Naging advocate siya para sa mga bata at pamilyang naapi, gamit ang kanyang sariling kwento bilang inspirasyon. Ang kanyang mga pananalita sa kote ay mas matalas pa rin, ngunit mayroon na itong bahid ng humanity ng pakikiramay sa mga biktima. Siya ay naniniwala na ang batas ay hindi lamang para sa pagpaparusa, kundi pa sa pagprotekta sa mga mahihina at sa pagbibigay ng asa sa mga nawawalan. Samantala, sa isang hiwalay na sulok ng mundo, ipinagpatuloy ni Ligaya Santos ang kanyang misyon. Ang kanyang video ni Miguel ay nagbigay sa kanya ng isang plataporma na mas malaki pa sa kanyang inaasahan. Naging isang respetadong vlogger at online journalist siya na laging nangunguna sa paglalantad ng katotohanan at paglaban para sa katarungan. Ang kanyang mga dokumentary ay nagpapakita ng iba't ibang isyu sa lipunan, laging may puso para sa mga apek. Ang kwento ni Miguel at Sofia ay naging kanyang inspirasyon. Isang patunay na ang isang maliit na aksyon, isang simpleng video, ay maaaring magdulot ng isang malaking pagbabago sa mundo. Nagtayo rin siya ng isang online foundation na tumutulong sa mga batang biktima ng aapi at katiwalian. Isang gabi, ang buong pamilya
ay nagtipon sa kanilang malawak na dining room. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Filipino dishes na inihanda ni Aling Nena, kasama ang paboritong adobo ni Sofia at ang sinigang ni Lola Elena. Si Kulas, Miguel, nang maging mas comfortable na sa kanyang bagong buhay, ay masiglang nagkukwento ng kanyang araw sa eskwelahan. "Mama, may drawing po ako sa inyo," sabi ni Kulas. Miguel, habang inaabot ang isang piraso ng papel kay Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at ang pagtawag niya ng mama ay matamis sa pandinig ni Sofia. Inuha ni Sofia ang drawing. Ito ay isang simpleng larawan, ngunit tunog ng kulay at pagmamahal. Makikita sa drawing ang isang malaking bahay at sa harapan nito, ang 3 tao na magkakahawak. Kamay. Si Sofia, si Lola Elena, at si Kulas, Miguel. Sa ibaba ng drawing, nakasulat ang para kay ina sa kanyang malinis na sulat. Kamay. Sa gilid ng drawing, malinaw niyang inilagay ang isang imahe ni Lola Elena na may ngiti sa kanyang labi. Niyakap ni Sofia si Kulas. Miguel ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. "Ang ganda, anak. Maraming salamat." Tumingin si Kulas, Miguel kay Sofia, at pagkatapos ay kay Lola Elena na nakangiti rin sa kanya. Ang kanyang ngiti ay malalim at totoo. "Salamat, ina. At salamat, Lola," ang sabi ni Kulas. Miguel, ang kanyang boses ay maliit, ngunit puno ng damdamin. "Salamat po sa pamilya." Ang mga salita ni Kulas. Miguel ay umalingaw sa silid. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang pagpapasalamat, kundi isang pagpapatunan sa kanilang paglalakbay. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahal na pinipili, sa pagpapatawad na pinanghahawakan, at sa pag-asa na magkasama. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, ang pag-ibig ay laging mananaig, at ang isang bagong simula ay laging posible na bumubuo ng isang pamilya na matatag, puno ng kaligayahan at buo sa puso. Ang tahanan na ito, na dating nababalot sa lamig, ay ngayon isang kanlungan ng init, pagmamahal, at walang hanggang pag-asa.